Good afternoon everyone, good afternoon sir. So ngayon ay i-discuss ko at ipapaliwanag kung ano ang evidence, kung gaano ito kaimportante at ano ang papel niya pagdating sa korte. At i-discuss ko rin dito kung ano ang mga iba't ibang uri ng mga ebidensya or mga evidence. So una, ano ang evidence or ebidensya? So ang ebidensya ay ito ang mga bagay o impormasyon na pinahintulutan ng korte upang malaman ang katotohanan tungkol sa isang kaso. So mahalaga ito dahil dito naka-base o nakabase kung ano ang magiging desisyon ng korte, kung sino ang may sala o sino ang inosente. So ayon sa rules of court, ang mga ebidensya ang nagsisilbing way or paraan upang malaman ng hukom ang tunay na naganap sa isang pangyayari sa isang krimen. So halimbawa ng mga evidence, sa mga baril, kutsilyo, CCTV footage, fingerprint sa suspect, at marami pang ibang mga konektado sa isang krimen. So at sa loob ng mga ebidensya na yan, so kabilang din dito ang mga tinatawag nating medical evidence, which is ang medical evidence ay tumutukoy sa lahat ng mga evidence o mga ebidensyang may kinalaman sa larangan ng mga medisina gaya ng medical certificate, autopsy report or laboratory findings. So ang ganitong uri ng mga ebidensya ay nagbibigay ng mga scientific na mga paliwanag na tumutulong sa korte upang maunawaan ang kondisyon ng biktima o ang mga sanhi ng isang insidente o isang krimen. So narito, dito ay mayroon tayong na tinatawag ng mga uri ng ebidensya or types of evidence. Mayroon tayong apat. Una, ang autoptic evidence or the other nga tawag is object or real evidence. So kada ang autoptic evidence or tinatawag ding object or real evidence ay mga ebidensya na aktual, na nakikita at nahahawakan ang korte. Ito ang mga physical na mga bagay na direkta mismo na ipinakita sa hukom at jury upang masuri nila ang mga details o detalye ng kaso. So like for example, dito ang mga armas na ginagamit sa krimen, damit na may dugo, mga fingerprint or anumang mga bagay na nakuha sa crime scene. Dahil physical at konkretong bagay ang ebidensyang ito, mas madali para sa korte na suriin kung paano at bakit ito nauugnay sa kaso. Mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng mga totoong material na basihan, hindi lamang haka-haka o pahayag ng tao. So ganyan ang autoptic evidence. So ang pangalawa, mayroon tayong tinatawag na testimonial evidence. So ang testimonial evidence naman ay ebidensyang nagmumula sa pahayag ng isang saksi sa ilalim ng panunumpa. So ang taong nagbibigay ng salaysay ay kailangan na magsabi ng tama at totoong impormasyon tungkol sa kanyang nakita, or naririnig o nalaman tungkol sa kaso. So maaari siyang isang witness o kaning saksi or expert o mga pulis o mga tao na may kinalaman na inatasan ng korte na magbigay ng testimonya. So example, may isang witness, at habang nasa loob ng korte ay dapat niyang sagutin ang mga tanong sa kanya ng mga abogado ng tama dahil ito ay nasa ilalim ng panunumpa. So ang ganitong uri ng mga ebidensya ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng personal at direktang impormasyon tungkol sa naganap na insidente o krimen. So ang pangatlo, mayroon tayong tinatawag na experimental evidence. So ano naman ang experimental evidence? Ang experimental evidence naman ay isang ebidensya na nagmula sa mga experiment o eksperimento o pagsusuri or demonstrations na ginawa upang patunayan ang isang pahayag or medical na opinion. So madalas itong isinisagawa ng mga eksperto gaya ng mga doktor o mga forensic specialist o forensic expert upang patunayan na ang kanilang mga observation is scientific or may scientificong basihan. So example, demonstration ng isang forensic expert kung paano tumama ang bala sa particular na anggulo, at paggawa ng ballistic test sa mga at also ang mga illegal drugs. Ang ganitong ebidensya ay nagbibigay ng mas malinaw at konkretong paliwanag na tumutulong sa korte na maintindihan ang mga technical or mga scientific details ng mga kaso. So plus ang pangapat is documentary evidence. So ang documentary evidence ay tumutukoy sa lahat ng uri ng mga dokumento o mga ebidensya na iniharap sa korte bilang patunay na isang
pangyayari or pahayag o kondisyon. So maaring kabilang dito ang mga medical records, mga laboratory results, mga police reports, affidavits, certificates, and also a CCTV printouts o at mga X-ray findings. So dahil nakasulat at permanenteng nailahad ang impormasyon, mas madali para sa korte na mapatunayan ang katotohanan sa pamagitan ng dokumentong ito. Ang documentary evidence ay isang pinakamahalagang uri ng ebidensya dahil hindi ito basta-basta nababago at may pirma o opisyal na marka na nagpapatunay na pagiging totoo nito. So ayun ang mga uri ng mga evidence o ebidensya na makakatulong pagdating sa korte. Una, sa types of evidence, ang autoptic evidence. Ikalawa is ang testimonial evidence. Pangatlo, experimental evidence. At panghuli, ang documentary evidence. So ayun na po sir ang aking explanations. Maraming salamat at magandang hapon.